Open your Bibles in Joshua chapter 2, verse 12 to 13. Kapatid, gusto kong makita mo sa panahong ito in the first month or first Sunday of June, nangangalahati na po ang taon. Alam mo ba? Nakalahati na natin ang 2022. Kapatid, no? Nasa kalahati na tayo, 6 months no po ng ating taong 2022. At the same time po, ito po yung unang linggo ng June, kaya napakaganda ng worship, nakaka-bless talaga. Napakasarap ng energy ng pagwo-worship, pero ito po ay wag po ninyong ibaliwala. Napakatindi ng word sa inyo ng Lord sa araw na ito. Lahat po tayo tumayo. At lagi ko pong kayong pinapangunahan at sinasabihan na it's better po na magdala kayo ng Biblia, magbukas kayo ng Biblia dahil po mas matindi yung rema ng Lord kapag kayo po'y nagbabasa sa banal na kasulatan. Pero syempre po para sa mga baguhan at doon sa mga medyo mahihina na ang mga matang kagaya ko, eto naman po ang nasa LCD. Are you ready, church? Yan pang nasa tabi mo, may Biblia ba yan? Kung wala yung Biblia, sabihin mo, magbasa tayo. Okay, no po, nasa harap naman yan. Sabay-sabay po natin basahin in Joshua chapter 2, verse 12 to 13. Ready? Blow. Kaya ngayon, ipangako ninyo sa ngalan ni Yahweh na hindi nyo gagawa ng masama ang aking sambahayan, alang-alang sa pagtulong kong ito sa inyo. Bigyan ninyo ako ng isang katibayang, ililigtas nga ninyo ang aking ama at ina, ang aking mga kapatid, ang aking mga pamilya, katibayang hindi nyo kami hahayaang mapatay. Pagpalain ng Lord ang pagkabasa ng banal na kasulatan. Sige po, makakaupo na po kayo sa presensya ng Lord. Tatanungin kita, kapatid, kailan ka huling nangamba para sa iyong pamilya? Uulitin ko, kailan ka huling nangamba para sa iyong buong pamilya? So kapatid, kung ikaw man ay nagmamahal sa iyong pamilya, napakahalaga po pakinggan mo ang mensaheng ito. Kung ikaw ay merong malasakit sa iyong pamilya, napakahalaga po mag-take note po kayo sa araw na ito. Itong buwan ng June, kapatid, ipapakita ko po sa inyo kung gaano kahalaga ang pamilya na ibinigay sa inyo ng Diyos. Kaya kung titingnan niyo po ang kwentong ito, no, makikita niyo dyan yung salitang ama at ina, salitang kapatid, salitang pamilya, kapatid, no? Salitang angkan, at sino rito ang magsasabing meron kang pamilya? Sino rito ang magsasabing meron kang lahi? So kapatid, lahat po tayo, no? Tayong lahat, hindi ka na buhay mag-isa, hindi ka isang mushroom, kabute, na lumitaw lamang. Lahat po tayo may pamilya, at sabihin mo sa sarili mo, mahal ko ang pamilya ko. Yes, mas malakas dyan, isigaw mo kay Lord. Naku, hindi sila kumain. Isa pa, go! Amen. Kaya alam niyo po, itong babaeng ito po ay kwento ni Rahab, isang babae. At dito makikita niyo, kapatid, ang pagmamahal niya sa kanyang pamilya. Amen po ba? Huh? Makikita mo dyan, kapatid, yung kung paano siya nagmamakaawa, kung paano siya nakikipag-usap sa mga taong ito para sa kanyang pamilya. Kasi po ito po ay kwento, kung natatandaan niyo yung kwento natin last week, no po, tungkol sa Jericho, ito po yung nauna sa kanyang kwento. So si Rahab po, no po, may kausap siyang 2 tiktik na pinapasok ni Joshua sa Jericho upang tiktikan ang lugar. Kasi nga po, kailangan masakop yon ng mga Israelita para sila ay makarating sa Promised Land. Kaya sino rito sa isang linggong ito, ipinaglaban niya ang kanyang pananampalataya para makapasok siya ng Promised Land? Sino rito ang ginuho niya yung mga pader ng katamaran, ng mga reklamo, ng mga sakit ng ulo, ng mga pagmamataas para makonquer niya yung kanyang Promised Land? So kapatid, meron kailangan mawasak. At ito po ang nauna, no? Dahil po nga yung Jericho ay papasukan ni Joshua, so siya po ay nagpadala ng 2 tiktik. At ito po ang 2 tiktik na ito po ang kausap ni Rahab dyan. So makikita mo, ang sabi ni Rahab sa kanila, kaya ngayon ipangako ninyo sa pangalan ni Yahweh na hindi ninyo gagawan ng masama ang aking sambahayan.
Sino rito ang nagmamahal sa kanyang sambahayan at nasasaktan siya kapag may nakikita siyang hindi magandang nangyayari sa kanyang pamilya? Di ba? Andiyan alakang pera, alam mo sang masakit, amo yan eh. Andiyan pang alakang kamakalibot, basta't okay kayo mong pamilya. Alang mapapalyaring matsura. Kapatid, yung puso mong yun, puso din ni Rahab. Kasi alam natin kung paano kahirap na kapag ang pamilya na natin, kapatid, ang pinag-uusapan. Kaya sabi niya dyan, no? Sabi niya, huwag mong gagawa ng masama ang aking mga sambahayan, tapos bigyan ninyo ako ng isang katibayang ililigtas nga ninyo. Sabihin mo, ililigtas ninyo. No? Sino ang ililigtas? Hindi lang siya, kundi pati yung kanyang ama at ina, ang kanyang kapatid, ang kanyang pamilya, na hindi sila hahayaang mapatay. Siguro, kahit naghihirap na kayo, isa lang ninanais mo, walang mapahamak sa pamilya mo. Walang mawala sa pamilya mo. Walang mapabayaan sa pamilya mo. Kaya dito, makikita nyo po kapatid, hindi biro ang pwedeng mangyari sa pamilya ni Rahab. Bakit ganito na lang katindi ang kanyang pakikiusap? Bakit ganito na lang katindi, kapatid, yung kanyang pagmamalasakit sa kanyang pamilya? Ano bang naghihintay? So nakita ko rito, may matinding panganib na nakahambang, na nakahanda para sa pamilyang ito. Kaya sabi ko nga po sa inyo, kapatid, no, ang kwento pong ito ay kwento lang ng isang babae. Ayan. Kung babae yung katabi mo ngayon, sabihin mo, para sa atin to. Kung yan naman ay lalaki, napakapalad mo lalaki, para rin sa inyo to. Kasi po, kung titingnan mo kapatid, no, si Rahab dito, pwedeng, ewan ko kung narinig nyo, kung hindi ka mapagbasa ng Biblia, hindi mo pa maririnig si Rahab. Madalang lang siya. Okay? Dahil nga po siya ay babae. At pero mapalad si Rahab kasi may pangalan siya. Maraming mga babae sa Biblia walang pangalan. Pero hindi po siya sikat sa Bible. Baka sikat po siya sa mga marites. Sa lugar ninyo, marami bang marites? Sino mga sikat doon? O baka yung mismong katabi mo ang marites ng baryo ninyo? Ha? So, sikat po si Rahab sa mga marites na nagchichismihan. Pinagchichismisan siya. At hindi lang sa mga marites, sikat si Rahab, sikat din po siya sa mga mahihilig na kalalakihan. Ewan ko kung yung katabi mong lalaki, isa sa mga mahihilig dyan. Tanungin mo nga siya, saan ka mahilig? Ha? Anong kinahihiligan mo? Kasi dito, ano ba? Ha? Gustong-gusto siya. Because in verse 1, yan, hindi ko na nilagay dyan, ha? Kasi babalikan ko yan. In verse 1, kung may Bible kayo, tingnan nyo na lang. In Rahab chapter 2, sino ba si Rahab? Ang sabi ng verse 1, buhat sa kampo ng Sitim, si Josue na anak ni Nun ay nagpadala ng 2 espiya, sila'y pinagbilinan niya ng ganito, pumunta kayo sa lupain ng Kanaan, manmanan ninyo ito, lalo na ang lungsod ng Jericho. Pumunta nga sila roon at tumuloy sa bahay ni Rahab. Pumuloy sila doon. Okay. So ano sabi dito? Isang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw at doon sila nagpalipas ng... Tanong mo nga yung asawa mo, saan ka nagpapalipas ng gabi? Hindi ko kayo binibigyan ng ano, baka magselos kayo pag hindi umuwi ng gabi ang asawa nyo. Pag-pray nyo yan, hindi nyo yan kayang bantayan. Ang Diyos ang makakapagbantay dyan. Okay? Ako po, yung asawa ko, may time. Talagang hindi siya umuwi ng gabi. At minsan, maaga pa siyang umaalis. Pero, kaya maganda ako ngayon, hindi ako nagseselos. At lalong hindi ako nagdududa. Huh? Kasi alam ko, hindi siya sa akin mananagutan. Mananagutan siya sa Diyos. No? Kaya ganun po kasarap ang nakay Kristo. Okay. Pero makikita nyo kapatid, eto po ang babaeng si Rahab na nagmamakaawa para sa kanyang mga pamilya. Kausap niya ang 2 espiya, kapatid, si Rahab na isang Magdalena, babaeng mababa ang lipad,
Kung sa ating salita ngayon, ang tawag natin sa kanya ay dalawang pok. Yan ang mga words sa kanya. Ang tingin sa kanya ay makasalanan. Ang tingin sa kanya ay marumi. Pero sa kabila ng kanyang kasalanan at karumihan, iba ang puso niya. No? Iba ang puso niya. Ito yung masarap eh. Na sa kabila ng mga nagagawang kasalanan, saliksikin mo yung puso. Okay? So, iba yung puso niya. Meron siyang love and concern for her family. Yung kanta natin kanina, meron siyang compassion. Pagkasabi, compassion. Meron siyang malasakit. Meron siyang pagmamahal sa kanyang pamilya. Alam niyo po, siguro, si Rahab na ito, no, nagtatrabaho siya, nagsasakripisyo siya dahil sa kanyang pamilya. Pwede pong ayaw naman niya yung trabaho niya. Naniniwala kayong hindi lahat ng gumagawa o nagtatrabaho sa mga ganitong trabaho, gusto nila yung trabaho nila? Minsan talaga kapatid, sila lang po ay naitulak doon o pwede sinasabi natin kumapit sila sa patalim. Pero ginagawa nila yon hindi dahil gusto nila, hindi dahil kapatid pinili nila, kundi dahil kapatid nais nilang suportahan ang mga pamilya nila. Dahil yon sa pagmamahal nila sa kanilang pamilya. Pero etala po ko konsensyan. Okay? Ang kasalanan, kasalanan. Ang mali, mali pa rin. Pero tingnan niyo po kapatid, no, pwedeng ang babaeng ito nagtitiis, no, nagsasakripisyo kahit ayaw niya yung ginagawa niya, pero ginagawa niya ito para sa kanyang pamilya. Pero ito yung nakita ko. Ito yung katotohanan gusto kong makita mo. Gaano man kaganda ang babaeng ito, gaano man siya kabili, gaano man kadami ang customer niya, gaano man kalakas siya kumita, pero ang lahat ng ito hindi sapat para iligtas niya ang kanyang pamilya. Naniniwala ba kayo doon? Lahat ng pagsisikap mo, gawin mo man araw at gabi, pagdating ng panganib, hindi yan sapat para iligtas mo ang pamilya mo pag sa oras ng panganib. Kahit ano pang pagsisikap mo, pagmamahal mo kapatid, yung ginagawa mo yan, hindi mo pwedeng pagmalaki na ikaw ay nagtrabaho, nagpakahirap para sa kanila. Pag dumating ang panganib, sasabihin ko sa iyo kapatid, walang magagawa lahat ng pinagprosigihan mo sa oras na dumating ang panganib. Kaya anong magagawa ng alindog ni Rahab? Anong magagawa ng pag-gym ni Rahab? Anong magagawa ng katawan ni Rahab? Anong magagawa ng pera ni Rahab pag dumating ang panganib? Kaya kapatid, nagmakaawa siya sa espiya. Kasi nakita niya, hindi sapat yung kanya pang pagpuprusigi at pagtitiis para maligtas ang kanyang pamilya. Hindi niyo ba napansin yun? Minsan kapatid, maraming nag-a-abroad. Ginagawa ang lahat ng paraan. Pero kapag dumating ang panganib sa kanilang mga anak, nabarkada, naging adik, walang kwenta ang abroad para iligtas ang kanilang anak. Di po ba? Kahit anong sipag mo, kahit anong pagsisikap mo, pag ang panganib sa anak mong babae, maagang nabuntis yan, walang magagawa ang sipag mo para maligtas mo siya sa panganib na yon. Kaya makikita nyo kapatid, hindi sapat. Anumang galing mo pag na-depress ka, anumang yaman mo pag na-depress ka, hindi kayang itong bilhin para makaalis ka doon. Kaya minsan nakakaawa, ang daming nag-suicide. Napakaliit na problema. No? Napakayaman nila, napakaganda nila, napakaganda ng future nila. Kasi kapatid, itong ginagawa mo sa buhay mo, hindi yan magpapaligtas sa panganib na nakaamba sa pamilya mo. Kaya yung ipon mo, yung pinagkakaabalahan mo, pag ang asawa mo nalulong sa sugal, sa online sabong, ubos ang ipon mo. Kaya kapatid, gusto kong makita mo rito, gising ka ba na may nakahangbang panganib, may nakahandang panganib, merong panganib na paparating sa pamilya mo. Kasi ang maganda kay Rahab, kitang-kita niya eh. Alam ni Rahab na merong danger, may panganib na mangyayari. Nakikita niya kapatid, mga nganib ang kanyang pamilya. Ang tanong ko, ganun din ba ang nakikita mo sa pamilya mo? O sa tingin mo sa pamilya mo, okay naman? Sa tingin mo sa pamilya mo, tama naman. Pwede ba sa oras na to, i-rehearse mo ang future mo? Sabi mo sa katabi mo, i-rehearse mo ang future mo.
Imaginein mo na ang future mo at ng pamilya mo. Sa tingin nyo, maganda ba ang makikita mo? Sa tingin mo, maganda ba ang naghihintay sa pamilya mo? I-rehearse mo ang future ng mga anak mo. Nakikita mo bang mga anak mong ito magtatagumpay? I-rehearse mo yung future ng kabuhayan mo. Sa kikikita mo ba yung kabuhayan yung ito lalakas, gaganda? Simulan mo, kapatid. I-rehearse mo. Imaginein mo na. Anong naghihintay na future sa inyo? Maganda o kapahamakan? Pagpapala o panganib? Kapatid, gusto kong makita mo ngayon pa lang, i-rehearse natin. Sa buhay mo, ngayong nagbibisyo ka, ngayong lahat ang pinanggagawa mo sa katawan mo, may inom ka ng alak, naninigarilyo ka, nagsusugal ka, pwede bang i-rehearse mo ang buhay mo? Sa tingin mo ba, nakikita mo, haba ang buhay mo dyan? Kikita mo ba? Nare-rehearse mo ba? Na-imagine mo ba? Wow, makakaabot pa ako ng 100 dito. Makukuha ko pa ang binibigay ng gobyerno na 100,000. I-rehearse mo lang. Diba? I-rehearse mo. Sa pagbibisyo mo, makakaabot ka ba doon? I-rehearse mo sa pagsusugal mo. Tingnan mo. Yayaman ka ba dyan sa sugal na yan? Na-rehearse mo ba? Nakita mo ba? Sige, taya ako ng taya. Sige. Sa tingin mo ba, yayaman ka dyan, mapapagawa mo ang bahay mo dyan? Magkakasasakyan ka ba dyan? May nakikita ka bang maganda? Ha? Rehearse lang natin. Kasi kapatid, yung future mo bukas, nakadepende sa ginagawa mo ngayon. Nakadepende, kaya makikita mo na Tatanungin lang kita, tanungin mo lalo yung anak mong katabi mo. Yang katamaran mo anak, tanungin mo, nare-rehearse mo ba dyan ang future mo? Ha? Yang pag gumising ka ng maaga, may payos na yung manok king kakatotokokok, may lobat na yung cellphone king kakaring. Kutang mo sa kanya, nakikita mo ba? Nare-rehearse mo ba ang future mo? Aasenso ka ba dyan? Rehearse mo lang. Tingnan mo lang. Ha? May nakikita ka ba? Ha? Ikaw, tanong mo ulit yung katabi mong kabataan. Ikaw na maagang magjowa dyan. Nare-rehearse mo ba? Diploma ang hahawakan mo? O ibang papel? Ha? Ikaw na maagang pumirengkeng na kabataan, sa tingin mo ba, mahahawakan mo diploma mo? O ibang hahawakan mo? Rehearse mo na. Tingnan mo na. Ngayon pa lang kasi pwede mo nang makita yan. Iyang pagbubulak-bulakbul mo at pagpabukas-bukas mo ng module mo, kabataan, may nakikita ka bang tagumpay dyan? Kaya kapatid, makikita nyo kapatid, no? Ikaw mismo, masasabi mo ang kakahantungan ng future mo. Kasi po si Rahab, yun ang nakita Na-rehearse na ni Rahab. May dumating na tiktik, may nababalitaan ako. Ni-rehearse na ni Rahab, anong mangyayari sa pamilya ko? Anong bukas na pamilya ko? Nakita na sa imagination ni Rahab Ang problema, tulog ka ng tulog, di ka mag-imagine. Imaginein mo naman. Future mo yan Future yan ng mga anak mo. Future yan ng pamilya mo. Mag-imagine ka naman at sabihin mo sa akin, Pastora, na-rehearse ko na po. Nakita ko po, napakaganda ng naghihintay sa buhay ko. Kasi po kung anong ginagawa ko ngayon, nakikita ko po pagpapalang darating sa future ko. Kaya kapatid, huwag niyo pong sisihin ng church pag nabigo kayo. Huwag niyo sisihin ng cell leader niyo. Huwag niyo sisihin ng magulang niyo, kabataan. Ngayon pa lang, you have the opportunity to rehearse your future. Kasalanan mo pag nabigo ka pa dyan. Ako lagi ko sinasabi noong panahon namin, walang gaanong nagpupush. Noong panahon namin, walang gaanong nagsasabing mag-aral ka pa, magsikap ka pa. Dati ang sasabihan nila, nakamag-aral, magkasawa ka rin. Yung lagi yung future na sinasabi, di po ba? Ayan nakamag-aral, makipag-obra ka mo, kainin na ka mo. Ganon yung push nila noon. Kaya yung naaabot ng imagination mo, hanggang dun lang, hanggang gusto may kasawa ko, mag-losyang na ako kembale. Yun lang nakikita mo Pero ngayon, church, iba na ngayon.
Iba na ngayon, kaya sasabihin ko sa'yo, pag nabigo ka pa dyan, kapag pumalpak ka pa dyan, kapag napahamak ka pa dyan, kapatid, kasalanan mo na. Kaya sa ngayon, tatanungin kita, do you see your future? Na-rehearse mo na ba ang kinabukasan mo? Alam niyo po, may dapat paghandaan. Sabihin mo sa katabi mo, may dapat paghandaan. May panganib na paparating. Church, gising! May panganib na paparating. Kailangan mong ma-rehearse ang future mo. Dahil pag hindi mo na-rehearse to, kapatid, kawawa ka at ang buong pamilya mo. Dahil may panganib na paparating. 3 panganib na gusto ko siguradong darating na makuha mo to. Number 1, ang panganib ng end of the world. Naniniwala ka bang matatapos ang mundo? Naniniwala ka bang may katapusan ang mundo? Buti pa ang mga pelikula, alam nilang may katapusan ang mundo kasi meron ng mga pelikula tungkol in the end of the world. Alam nila. Kaya kapatid, naniniwala ka ba? Ito ang isang kapamakan na hindi natin ito matatakbuhan. Ang tanong ko, na-rehearse mo na ba? Anong mangyayari sa iyo if dumating ang end of the world? Ano ang future mo, ng pamilya mo, pag dumating ang end, katapusan ng mundo? Imaginin mo, i-rehearse mo. Kasi kapatid, darating at darating yan. May panganib. Pangalawang panganib na gusto kong makita mo, the panganib, ang danger of the second coming. There is a danger, hindi lang magugunaw ang mundo, pero isang kasigurudan ang sabi ng Diyos, aalis ako, pupunta ako sa aming Ama, pero kagaya ni Magellan ba? O mga estudyante, Magellan, o ang teacher na lang ang tinanguka ko. Magellan, ang sabi niya, I sure, MacArthur, yon. Praise the Lord. Oh, thank you for the correction. Di ba sabi niya, I shall return, babalik ako. Ganon din po si Jesus, kapatid, may second coming. Ang sabi ng Lord, uuwi lang ako sa aking Ama, pero sabi niya, babalikan ko kayo. Ang tanong ko, na-rehearse mo na ba ang pagbabalik ni Lord? Na-rehearse mo na ba, kapatid, yung panahon na darating ang Diyos? At ang tanong, ano ang nakikita mo? Pag dumating ba si Jesus, sa tingin mo ba, makikilala ka niya? Sa tingin mo ba, pag dumating si Jesus, kasama ka niyang aalis? This is the time. Kapatid, ang bilis ng panahon, sabi ko sa inyo, nangangalahati na ang taon. Simulan mo nang i-rehearse. What will happen pag dumating ang second coming? Pag dumating ang end of the world, at ang pangatlong kasiguruduhan na hindi mo matatakbuhan, ang kasaraduhan ng kamatayan, the death of us all. Ang kamatayan ng bawat isa sa atin. Ang tanong ko, napaghandaan mo na ba? Napaghandaan mo na ba? Alam mo bang lahat tayo, kapatid, ilalagay sa kahon? Lahat tayo, kapatid, mamamatay. Ang tanong, napaghandaan mo na ba? Nakita mo na ba ang sarili mo? Saan ka pupunta? Tanong mo yung katabi mo, saan ka pupunta? Today is the day of rehearsal. Ito ang oras, kapatid, na kailangan mong mag-rehearse. Kasi ito ang naranasan ni Rahab. Ito po yung nakita ni Rahab. May pangangailangan, may nakaambang panganib, kapatid, at nabahala siya. Ang tanong ko sa'yo, sa tatlong ito ng panganib, nabahala ka ba? O sa tingin mo, ganun pa rin naman. Kapatid, I hope magkita-kita tayo kung saan man tayo dapat magkita. Kasi mare-rehearse na natin, kasama kitang nagsasaya, nagwo-worship, kumakanta sa taas ng God is fighting for us. Let us rehearse. Let us rehearse, kapatid, paghandaan natin. Kaya sino rito? Gagawa po ang church ng field trip. Sinong gusto sumama sa field trip? Uy, ayaw nyo ha, may rinig ako pa. Wala nang bayad. O, sabi mo kasi, walang bayad. Gusto kasing mama ko, agad ang isipan natin gastos eh. Sige, alang gastos. Bayad lahat ni Kuya Kenneth. Ha? Alang gastos. Lahat tayo mag-field trip. Sinong gusto mag-field trip? Woo! Yes! Dapat pag-alisan, sumasama kayo.
Huwag mo pabayaan na iiwan ka. Okay? So, magkakaroon tayo ng field trip. Iseset natin yan. Ayan, ngayon, i-rehearse na natin ngayon. Sabihin sa katabi mo, i-rehearse na natin ngayon. Kakaroon po tayo ng field trip, back to back po ito, no? Pagdating po natin, agad din po tayong uuwi. Kaya wag po kayong mag-alala sa mga iiwan nyo muna sa bahay, sa mga gawain sa bahay. Wag nyo pong alala, yung mga nagtatrabaho, back to back lang naman po ito sa mga po may module. Sandali lang to, back to back to. Balik kayo kaagad. No, papasyal lang tayo, re-rehearse lang natin. Tignan lang natin. Okay, sino na rito ang gusto tumama? Magtaas na kamay. Talagang halapang magtas gamat, Alitak mo rusopon. Dito po sa church ng main church. Alam niyo po, kayong nasa live stream, sa main church po, pinababayaan nila si Pastora. Okay. So, kapitid, field trip tayo, back to back. Okay, minsan lang to, lahat po tayo mag-field trip. Okay, lahat tayo, isang biyahe, papunta pabalik. Ang field trip po, impyerno. Sinong gusto sumama uli? O lalo daw pekakan yun. Ha? Lalo daw lalo lang ebisang magtasgamat. Ha? Rehearse lang po natin. Ano kaya meron sa impyerno? Ha? Sino rito ang naniniwala may impyerno? Oh, pag hindi pa na kayo naman naniwala, sa bahay nyo lang may impyerno eh. Niwala kayo? Pag nag-aaway kayo mag-asawa, impyerno yung balay na yung amo. Niyong maniwala nga ating demonyo. Nagkatawang misis. Nagkatawang mister. Demonyo ka, makukakini nga mo yan eh. Diba? So kapatid, totoo po yan. At even sa Bible, sinasabi, merong impyerno. Ngayon, hindi ba magandang i-rehearse na ngayon? I-rehearse mo na ngayon. Back-to-back trip. Sa impyerno, kapatid, tingnan natin anong meron doon. Tingnan natin gaano kainit doon. Okay. Ngayon, itong gawin natin, alam ko, ayaw nyo sumama. O ganito na lang ang rehearse natin. Ang rehearse natin, ganito. Ready ba kayo? Di ba yata kayo nakikinig sa akin eh. Pinaghihirapan ko yung mensahe ko tuwing Sunday, hindi nyo pinakikinggan. Sige kayo. Sabi mo, kasipin mo, makiramdam ka. Okay, isang rehearse. Ngayon, yan, sabayan nyo lang ako. Okay? So, pag-uwi ninyo, subukan nyo lang to. Okay? Pumunta kayo sa stove. Sino may stove dito? Okay, nakakita na kayo ng stove. Tanong mo yung katabi mo, nakakita na ng stove mo. Okay? Yung stove ninyo, kapatid, no? Itapat mo yung mukha mo. Okay? Pagtapat mo ng mukha mo, sindihan mo ang stove. Tatanungin kita. Ayan. Sample. O, lahat. Ihanda ang mukha. Okay, handa ang mukha, O, alisan mo muna yung face mask mo. Ihanda mo yan. Mas masarap kasing matikman kapag buo. Okay? Okay? O, itapat ang mukha sa stove. Okay. Sindihan may papalakit ang lala, may makabusni. Sindihan may papalakit ang gas. Safe, masyado ka safe eh. Buksan na ba ka rin? Kasi akmanyara ako ka rin eh. Okay, buksan. Lahat. Buksan. Doon sa tangke. O yan, bukas na yung tangke O, pagkatapos ngayon, handa uli yung mukha. Maganda kung meron pang meron pang makeup, no? Para talagang pagdating sa impyerno, maganda ka. Okay? O, harap ang mukha sa kalan. Okay. Pagkatapos, ang gawin, buksan ang kalan. Ready? Sabay-sabay, wag lang ako. Ready, go! Tanungin kita, anong naramdaman mo? Mainit, Nasunog. Tingnan mo nga yung kilay mo kung nandyan pa. Baka guguhitan mo na lang yan bukas. Ha? Tingnan mo yung bigote kung buhay pa. Yung bang buhok mo, kumpleto pa ba? Pero tingnan nyo kapatid, isang beses lang yun Diba? Biglaan pa yun Diba? Pero kapag kapatid, ginawa mo yun, tatanungin kita, uulitin mo pa ba? Hindi na, diba? Bakit hindi mo na uulitin? Kasi mainit. Kapatid, konting panahon lang yun. Ang init ng stove sa mukha mo, konti lang. Pagdating mo sa impyerno,
mas mainit doon at mas matagal doon. Ngayon, ang tatanong ko sa iyo, gusto mo ba doon? Gusto mo ba? Nirehearse mo na ngayon. Gusto mo pa bang makarating doon? Yung ito, patikim lang. Pero yung magagawin mo doon, pang walang hanggan. Kaya kapatid, may panganib na paparating na kailangan mong paghandaan. Kaya kung alam mo, yung naghihintay sa iyo sa impyerno, sigurado ako, hindi mo na uuliting magnakaw. Kasi alam mo, pag nagnakaw ka, tatapong ka sa impyerno. Pag alam mo kung gaano kahirap sa impyerno, hindi mo na uulitin yung mga bisyo mo sa buhay mo. Hindi mo na uulitin mangopya. Hindi mo na uulitin manood ng malalaswang panoorin. Hindi mo ka na magbababad sa kasalanan. Why? Kasi alam mo, yung tindi ng panganib na naghihintay sa iyo pag nahulog ka sa impyerno. Kaya kapatid, it's time. Gising, i-rehearse mo ang future mo. Kapatid, mahal kayo ng Diyos at mahal tayo ng Diyos. Kaya gusto kong makita mo, kapatid, gaano kahirap, kasakit ang panganib na naghihintay. So yun rito, para maramdaman mo talaga, pag uwi ninyo, gagawin ninyo. Ha? Sabi mo kasi mo, liwas-liwas tamo na amo. Ha? Nung metong kong pamilya, sabihan mo, Erica, muna anak ka na, darling, amo kayo. Ha? Muna anak ka na, dear. Kasi kapatid, ito po yung gusto kong makita ninyo. Kaya lang minsan hindi tayo naghahanda kasi kapatid, hindi natin nakikita yung panganib. Pero si Rahab, nakapaghanda siya, na-rehearse niya, kapatid, na may panganib na paparating. At ayaw niyang manatili sa panganib na yon, ayaw niyang maimpyerno, at ayaw niyang makarating doon. Kaya kapatid, tatanungin ko po kayo, nasa inyo na ngayon ang desisyon. Gusto mo bang mahulog sa impyerno? I-rehearse mo na ngayon. At bahala ka. Kung gusto mo sa impyerno, ngayon pa lang, magsanay ka na para hindi ka na manibago pagdating mo doon. Pero si Rahab, kahit isang pokpok, kahit isang babaeng mababa ang lipad. Kapatid, ayaw niya ng parusa. Ayaw niya ng panganib para sa kanya at sa kanyang buong pamilya. Kapatid, ayaw na niya ang mamuhay sa kasalanan. Alam niya kung gaano kahirap ang mamuhay sa kasalanan at ayaw niyang pati mga anak niya, pamilya niya, manganib dahil sa kasalanan kanyang ginagawa. Kaya kapatid, 3 bagay po ang nakita kong nangyari kay Rahab upang ang kanyang pamilyang ito ay hindi manganib. If you love your family, save your family. If you love your family, save your family. Kaya si Rahab, kapatid, gusto kong makita mo ang unang nangyari kay Rahab in verse 9. Sige ate, pakibasa. Sige po, lahat-lahat po tayo, basahin natin. Ready? Blow. Ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lupaing ito, at ang mga taga rito ay takot na takot sa inyo. Nabalitaan namin kung paanong pinatuyo ni Yahweh ang dagat na pula nang kayo'y tumawid galing sa Ehipto. Nalaman din namin na pinatay ninyo sina Sihon at Og, mga hari ng mga Amoreo sa silangan ng Hordan, at nilipol ang kanilang mga hukbo. 11. Kinilabutan kami nang marinig ang mga balitang iyon. Natakot kaming humarap sa inyo sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos ng langit at ng lupa. So sa verse 9 po ng Joshua chapter 2, makikita nyo kapatid, ito po ang usapan nila, no, ng mga tiktik at ni Rahab. Na si Rahab sa kabila ng siya'y babaeng mababa ang lipad, pero kapatid makikita mo, alam ko na merong Diyos. Alam niya ang Diyos na totoo. So sa kabila ng siya'y makasalanan, alam niyang may Diyos, at hindi lang niya basta alam ng may Diyos, may pang-unawa siya. Pagsabi, pang-unawa. Meron siyang pang-unawa sa Diyos. Kasi tingnan niyo po, nabalitaan namin kung paanong pinatuyo ni Yahweh ang dagat na pula. So alam niya yung mga ginagawa ng Diyos na to. Alam niya kung anong magagawa ng Diyos na to. Hindi niya lang alam na may Diyos. Pero ang alam niya, kapatid, may pang-unawa siya, may talino siya na itong Diyos na to, kapatid, may magagawang matindi. May nagagawang matindi. Kaya makikita nyo dyan, nabalitaan
No? So nakikibalita siya sa mga nangyayari. Sige, labas mo yung una, anak. Nakibalita siya sa mga nangyayari. Nakita niyo yung himala na nangyari. No? Yung pinatuyo yung tubig, yung dagat ng na pula, nakita niya yun. Alam niya yun, nabalitaan niya yun. No? At pagkatapos, kapatid, nakita niya rin yung pagkatalo, pagkabatay ng mga magigiting na hari. Magigiting na mga nangunguna sa kanilang mga lugar-lugar. So nakita mo, kapatid, isa sa mga nakita natin kay Rahab upang maligtas ang kanyang ang kanyang mga kapamilya, siya ay nanampalataya. Pakisabi, nanampalataya. Kasi kapatid, tingnan nyo, sa kabila ng kanyang trabaho, pwedeng busy siya, sa kabila ng iba ang mundo niya, sa kabila ng kanyang pagkatao, pero nakita mo, naniniwala siya sa Diyos. Nanampalataya siya sa Diyos. Alam niya, totoo itong Diyos niya, hindi lang kwento. Pero naniwala siya, alam niya, hindi ito magagawa ng tao, magagawa ito ng isang Diyos. Kaya alam niya yung nangyari, alam niya yung history, alam niya kung anong ginawa ng Diyos. At dahil po alam niyang totoo ang Diyos, alam niyang makapangyarihan ng Diyos, ang pangalawang nangyari sa kanya, hindi lang siya may panghunawa. Pangalawa, meron siyang pagkatakot. Pakisabi, pagkatakot. Kasi kapatid, maraming mga tao, alam nila, no? Alam nila alam nilang may Diyos, pero ang problema, kapatid, no, balik-balikan ako. Ang problema, balik mo doon, yan, okay lang yan. Ang problema, wala silang pagkatakot. Alam niyo po, kung alam mong totoo ang Diyos mo, sasabihin ko po sa inyo, ang Diyos na to hindi nagbibiro. Pag sinabi niya, gagawin niya. Pag ang Diyos mo totoo, maniwala ka, kapatid, lahat ng bagay walang mahirap sa Kanya. Magagawa niya. Kaya kung nagawa ng Diyos noon na ang mga Israelita ay ilabas sa Ehipto, naniniwala si Rahab, magagawa rin niya ito ngayon. Kaya ang tunay na nananampalataya, hindi mo lang alam ang Diyos, hindi mo lang naririnig ang Diyos, kundi alam mong may kayang gawin ang Diyos. Kaya ang tunay na nananampalataya, may takot sa Diyos. Ang tunay na may pananampalataya, may takot sa Diyos. Kaya wag mo sabihin sa akin, kilala mo ang Lord. Huwag mong sa pagmalaki sa akin, alam mo ang Biblia. Huwag mong ipagmalaki sa akin, magaling ka sa Biblia. Kapatid, ipakita mo ang galing mo sa pamamagitan ng takot mo sa Diyos. Kasi ang tunay na may pagkilala kay Lord, may takot. Alam mo na kapag ang ginagawa mo kasalanan, may parusa dyan. Alam mo kapag na ikaw ay lumalaban, may kapahamakan dyan. Alam mo na kapag ikaw ay hindi sumusunod, may panganib dyan. Kaya dito, kapatid, nakakalungkot. Marami nang ginawa ang Diyos. Marami na tayong naranasang himala. Bakit tayo after pandemic, buhay pa tayo? It is only because of the miracle of God. Kaya ako sabi ko nga noong, kala ko, Lord, salamat po nagkaroon ng pandemic. Salamat po kung nagkaroon ng COVID. Salamat po sa mga maraming namatay. Kung ito ang magiging dahilan para ang tao magkataroon ng takot sa Diyos. Pero sad to say, marami pa rin sa kabila ng mga nangyayari, marami pa rin tao, walang takot. Kaya walang ginagawa para kay Lord. Wala pa rin. Akala ko pagkatapos ng pandemya, mapupuno ang mga simbahan. Akala ko pagkatapos ng pandemya, ang Sunday ibibigay kay Lord. Akala ko pagkatapos ng pandemya, wala nang piyesta ng linggo, wala nang mga lakaran ng linggo, wala nang mga okasyon ng linggo, wala na yung linggo. Linggo man na lang, ibigay pa natin kay Lord kasi nakita na natin ang pwedeng kayang gawin ng Lord. Pero di po ba? Minsan Kristiyano na lang, linggo na lang, hindi pa maibigay kay Lord. Kapatid, ang dami na pong signs. Niniwala kayo bang ang nangyayari sa paligid? Mga palatandaan na malapit na dumating kay Lord, ang si Lord. Palatandaan na. Ang daming kalamidad, pandemya, gera. Kaya ngayon, pati ang taas ng gasolina, bumalik na naman. 6 na piso para sa diesel. Diba? Mga
palatandaan po yan. Kahirapan, sunog. Ewan ko kung nabalitaan nyo, Sri Lanka ba? Yung bumaba ang ekonomiya? Tama ba yung balitang lugar? No, merong isang lugar na pinauuwi na ang mga Pilipino kasi sad-sad ang ekonomiya nila. Pero, Sri Lanka, no? Tama yung nabalitaan, no? Napanood ko sa TV, hindi ko lang naantandaan yung ano. So kapatid, buong mundo na po ang problema. Hindi na lang Pilipinas, hindi mo sabihin third world country ka, even sa first world country, anong nangyari sa ibang bansa? Nakita nyo yung namaril na kabataan? Binaril yung sa eskwelahan? 2 beses na yan, meron na namang namaril. Ito kapatid, mga palatandaan na may panganib na paparating. Ang tanong ko, nakakapag-rehearse ka ba? Kaya ako nakita ko rito, napakapalad ni Rahab. Kung magiging kagaya lang natin si Rahab, na magkakaroon tayo ng takot sa Diyos. Nakita ni Rahab dito ang pagkakaiba ng Diyos niya sa Diyos ng mga Israelita. Nakita nyo? Kaya po lahat ng mga taga-Jericho, tingnan nyo yung word. Lagi dyan, takot na takot sila sa inyo. Sabi niya, kinikilabutan sila pag naririnig nila ang balita. Natatakot silang humarap sa inyo sapagkat ang Diyos ninyo ay ang Diyos ng langit at lupa. Totoo ang Diyos mo. Kaya kailangan kapatid, maniwala ka, may pagkatakot ka kasi sigurado mangyayari ang lahat ng sinabi niya. Kaya ito po kapatid, ito na yung panahon. Kaya ang maganda kay Rahab, kapatid, hindi naman usapan kung makasalanan ka eh. Hindi naging hadlang kay Rahab na makasalanan siya. Hindi usapan yung kasalanan, hindi usapan yung pangit na nakaraan. Ang nakakalungkot sa tao, alam nilang may Diyos, alam nilang may panganib, alam nilang may paparating na kapahamakan. Kaya lang laging sinasabi, puta na nga bayo kay sarili ko, kanta na ako lumapit kang Lord. Tanong mo sa kabila, kailan pa? Kailan mo pa mababago ang sarili mo? Kapatid, walang makakapagpabago sa sarili. Kaya nga ako nandito ako. Kasi kapatid, habang nasa presensya ako ng Lord, naniniwala ako, nababago ako. Kung wala pa ako kay Lord, ay sabihan ko po kaya kayo, peka mataray kundili, peka masungit kundili, peka maymut kundili, peka marok kundiling tao. Pero salamat po sa Lord. Kasi kapatid, naniniwala ako, kagaya ni Rahab, sa kabila ng kanyang kasalanan, lalong kapatid siyang lumapit. Kaya ang kailangan lang, if you want to be saved and your family to be saved, you need to believe. Kailangan kang manampalataya. Manampalataya sa Diyos ng langit at lupa na kayang magligtas sa iyo at sa pamilya mo. Kapatid, huwag mong hayaang manganib ang pamilya mo. May pwedeng magligtas. May pwedeng magligtas. If you love your family, yung mga iniwan mo ngayon, yung mga pamilya mo sa ibang lugar, yung mga kamag-anak mo, may pwedeng magligtas. Kung kagaya ng Diyos ni Rahab, ang sabi nga niya, kung nakayang iligtas ng Diyos ang mga Ehipto, ang mga Israelita sa mga humahabol na Ehipto, nakarating man sila dun sa end of the rope, no po, na ang dadaanan nila tubig na. Papatayin na lang sila ng mga Israelita, ng mga Ehipto, kapatid. Pero anong ginawa ng Lord? Hinati niya ang dagat. Kasi kapatid, ang Diyos na nagligtas sa mga Israelita sa Ehipto, ang Diyos din ang kayang-kayang magligtas sa iyo at sa akin sa impyerno. Sino ang gusto rito, kapatid? Lahat tayo mailigtas ng Diyos sa apoy ng impyerno. Kung gusto mo yon, pumalakpak ka para kay Lord. Kaya this is the day, wag mong kalimutan kapatid, may pwedeng magligtas sa'yo. Ayaw mo doon, na-rehearse ko na doon, ayaw ko doon. Sa tuwing langang yung kamay ko madidikit sa init, ayaw ko na eh. Maglapasag na ako, lalawot na ako. Ano pa kaya yung init sa impyerno? Kaya na-rehearse ko na ngayon, ayaw ko na ngayon. Kaya alam niyo po, habang takot na takot ang mga tiyaga Jericho, no, ang mga anak ng Diyos, may pag-asa. May pag-asa kasi may takot sila sa Lord. Ang kailangan lang kapatid, takot. Huwag kang matakot sa tao, mas matakot ka sa Diyos. Huwag mong gaanong maniwala sa tao, mas maniwala ka kay Lord. Kasi pwedeng ang tao magalit sa iyo, okay lang.
may ibang tao pa rin. Pero kapag ang Diyos ang nagalit sa iyo, sasabihin ko sa iyo kapatid, mas matindi ang panganib na nakaambang sa iyo. So gusto kong makita mo, Rahab loved her family. Mahal ni Rahab ang kanyang pamilya sa kabila ng kanyang mga kasalanan at kahinahan. Kaya siya'y nanampalataya para sa kanyang kaligtasan at sa kanyang pamilya. Pangalawang ginawa ni Rahab, si Rahab ay naglingkod. Pagkasabi, naglingkod. Makikita mo kapatid, nananampalataya sa Rahab kasi sabi niya, nalalaman ko, narinig ko yung mga ginawa ng Diyos nyo, narinig ko yung mga nangyari, nabalitaan ko at naniniwala akong totoo ang Diyos nyo, kaya takot na takot ako at ayokong manganib, ayokong mapahamak. Nanampalataya siya, pero hindi lang siya basta nanampalataya kapatid, naglingkod siya. Kumilos siya, gumawa siya. Kapatid, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa, patay. Ang pananampalatayang walang kalakip na kilos, walang kabuluhan. Pero dito gusto kong makita mo kapatid, no, ang pananampalataya ni Rahab, matindi. Pagkasabi, matindi. Kasi sa kanyang pananampalataya, kaya niyang harapin ang peligro. Kapag nanampalataya siya, may peligro rin siyang kakaharapin. No? Yung kanyang kakaharapin, kapatid, no, makikita mo, hindi ganito kadali. Minsan madaling mananampalataya kapag magiging safe ka. Ay, manampalataya ko kasi alam ko, giginhawa ako pag nanampalataya ako. Kasi alam ko, gagaling ako, may pakinabang dito, papayapa ako, kaya mananampalataya ako. Pero rito, kapatid, tingnan mo, si Rahab nanampalataya, pero sa kanyang pananampalataya, may risk. Yun sa English yun, risk. R-I-S-K. May peligrong naghihintay sa kanya. Tatanungin kita, kapatid, kaya mo bang manampalataya kung sa pananampalataya mo mamemeligro ka? No? Kung sa pananampalataya mo, dahil sa pananampalataya mo, manganganib ka. Di ba kaya ka nananampalataya para makaalis ka sa panganib? Pero rito, sa pananampalataya ni Rahab, lalo siyang mapapasok sa panganib. Kaya gusto kong makita mo kapatid, hindi lahat ng pananampalataya ayos. Uy, dahil nanampalataya ako, yayaman na ako niyan. Mga born again yata, mayayaman eh. Tingnan mo yung katabi mo, ang ganda ng bihis niyan. Pero walang laman ang bulsa niyan. Di ba? Huh? Kaya minsan gusto nilang manampalataya, kung sa pananampalataya mo, nagdala ito ng peligro sa'yo, sasalpantaya ka pa ba? Maniniwala ka pa? Nang dahil sa faith mo, napapagalitan ka. O, no, munta ka niyan. Munta na ka naman kanyang church eh. Nang dahil sa faith mo, napapagalitan ka, gusto mo pa ba? Kung dahil sa faith mo, nape-persecute ka, uden na naman. Makono naman. Lakwanda na kaya na naman. Kung ba dahil sa pananampalataya mo, kapatid, pine-persecute ka, o kabataan, dahil sa pagpunta mo kay Lord, pinapalayas ka. Sige, sa church ka na lang tumira, wag ka na uuwi rito. Kaya mo ba? Tayuan ang iyong pananampalataya. O dahil sa pananampalataya mo, iniiwasan ka. Sino rito? Mula nang maborn again, iniwasan na. Nang dahil sa pananampalataya mo, kapatid, iniwan ka. Nang dahil sa pananampalataya mo, maraming nagalit sa'yo. Kapatid, kaya mo pa bang manampalataya? Kasi tingnan niyo po dito, kapatid. Nanampalataya si Rahab. Pero alam mo bang may peligro? Kasi kapatid, sa kanyang pananampalataya, magagalit sa kanya ang mga kababayan niya. Magagalit sa kanyang kababayan niya. Manganganib siya sa mga taga-Jericho. Kasi kapatid, no? Itong mga taga-Jericho, kalaban. Kaya magagalit ang mga taga-Jericho kay Rahab. Pwedeng mamatay si Rahab dahil sa kanyang mabutihan sa mga tiktik na ito. Kaya ang tunay na pananampalataya, kapatid, sa totoo lang po, hindi ganong kadali.
Pero ang tunay na pananampalataya, kahit may problema, kahit may panganib, sumusuong, pumupunta, lumulusob kasi alam niya, ang Diyos niya, kaya niya itong iligtas at tulungan. Kaya kapatid, huwag po puro salita ang pananampalataya. Marami kasi ang galing magsalita. Marami kasi ang galing mag-suggest. Pero kapatid, nawa, wag lang po tayong puro sa salita. Sabi nga ni Bishop Oriel, wag pugot ulo mentality. Narinig niyo ba yung pugot ulo mentality? Yung bang pagdating sa pag-iisip, ang daming mga suggestion. Pagdating sa bibig, ang daming sinasabi. Pero putol ang ulo, yung katawan wala namang ginagawa. Tingnan mo yung katabi mo, kung pugot ulo yan. Ang daming kailangan sabihin, pero hindi naman kumikilos sa katawan. Puro bibig lang, walang katawan. Kaya wag mong sabihin naniniwala ka. Wag mong sabihin makapangyarihan ang Diyos mo. Wag mong sabihin manlilika ang Diyos mo kung wala ka naman takot at pagkilos. Kung wala ka naman ginagawa. Si Rahab, kumilos. At tatlong bagay ang gusto ko makita mo. Una, verse 3. Anong ginawa po ni Rahab dyan? Ready, blow? Ay nagpadala ng sugo kay Rahab at ipinasabi, ilabas mo ang mga lalaking nasa bahay mo. Naparito ang mga iyan upang lihim na magsiyasat sa ating lupain. Okay, pumunta na po ang taga-Jericho. Kaya tingnan nyo, manganganib siya. No, pumunta na. Bakit pumunta kay Rahab? Kasi po si Rahab, kapatid, naglingkod sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga tiktik. Okay? Pinapasok niya, kaya sabi, ilabas mo na sila. Bakit ka nakarating sa 4, kapatid? Nasa 3 pa lang ako. Ilabas mo na sila. So, ibig sabihin, tinanggap niya, pinapasok niya, kahit alam niya, kalaban yung mga pumunta sa kanya. Naniniwala ka ba, kapatid? Kung tunay kang nananampalataya, tatanggapin mo yung mga magdadala ng mabuting balita sa tahanan mo. Tatanggapin mo yung magdadala ng mga kaligtasan sa tahanan mo. Tatanggapin mo yung mga cell group sa tahanan mo. Kasi nananampalataya ka, may dalang mabuting balita ito at ito ang magliligtas sa pamilya mo. Kaso ito sasabihin ko sa'yo. Ang pamilya mo, ang tingin nila sa ipapapasok mo, mga kalaban. Ang tingin ng pamilya mo, yung mga ipapapasok mo sa tahanan nila na may dalang Bible, ang tingin nila dyan, kalaban. Oy, pepuluban mo na naman din, borbolen. Makanyan? Ninuretan din tangke kayo. Ela borbolen detane. Kasi ang tingin nila, kapatid, kalaban sila. Kaya kagaya ni Rahab, ang pananampalataya, kaya may peligro talaga. Magagalit yung mga kasambahay mo pag tinanggap mo si pastora sa tahanan mo. Kaya tingnan nyo rito, ilan-ilan lang yung nag-i-invite sa akin sa bahay. Siguradong magre-react ang asawa mo. Nino naman yung nag-cut mo? Ha? Kaya yung iba, yung hindi makatayo sa pananampalataya, no? Oy, pabilis natin kay pastora. Hindi, si father na lang. Ha? Oh, padedicate natin kay pastora. Hindi. Doon na lang, piyesta naman sabay-sabay. Ay, pero wala tayong pambayad, sige, kay pastora na lang. Minsan ang born again, parang pag walang pambayad, kay pastora na lang, pwede kahit walang bayad. Kapatid, maiimpyerno ka dyan pag ganyan ang paniniwala mo. No? Pero gusto kong makita rito, kapatid, no? Kung alam mo lang, kung nananampalataya ka, na itong pupunta sa tahanan mo, pupunta sa pamilya mo, kagaya ng 2 tiktik, na ang darating sa pamilya mo, magdadala ng kaligtasan, kapatid, sasabihin ko sa iyo, pagpapalayan, nabubuksan mo ang tahanan mo sa kanila dahil ang dala nila, hindi kapahamakan, kundi kaligtasan para sa iyo at sa iyong buong pamilya. Kaya si Rahab, pinapasok niya. Pangalawa, in verse 4. Sige, bilisan ko na to. Medyo na pala ako. Nasa 2 pa lang ako. Ngunit itinago ni Rahab ang 2 at pagkatapos ay ganito ang sinagot. Mayroon nga pong mga lalaking nakituloy sa amin, ngunit hindi ko po alam kung taga saan. Okay? So makikita natin, kapatid, dito, no? Tinanggap niya na may pumasok, pero sabi niya, hindi ko na po alam. So preferably po sa totoo lang, tinago niya. Okay? At sa iba, sabi nila dyan, white lies. Okay? Pero ako nakita ko dyan, kapatid, ang tunay na nananampalataya, nakagagawa ng paraan.
Okay? Ang tunay na nananampalataya, hindi niya lang tinatanggap, no po, yung mga dumarating, kundi ang tunay na nananampalataya, kapatid, naniniwala ako, nakakagawa siya ng paraan. Oo, mahirap. Oo, may panganib. Oo, may may mga problema. Pero gagawa ng paraan, marunong dumiskarte pagdating sa mabuti. Ang problema, bakit pagdating sa masama, ang galing-galing mo? Bakit pagdating sa mali, ang tapang-tapang mo? Pero pagdating sa mabuti, duwag ka. Di ba? Marami ipot ang kasalanan, naning ka sa kanaloob. Sige, manakota mo. O sige, tatakit. O sige, makipagtumbukan tamo. Pero pagdating sa loob, mag-share tayo ng mabuting balita. Kayo na mo. Di ba? Mag-share, mag-ano tayo doon, magkipagsama tayo, nakakahiya. Kapatid, ang nakakalungkot ngayon sa mundong ito, pag mali, matapang ang tao. Pero pag mabuti, duwag. Duwag. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ikaw yon. Dapat tayong mga Kristiyano, pagdating, kapatid, sa tama, mas dapat tayong matapang. Mas dapat tayong matapang. Ipaglaban mo ang iyong pananampalataya. Kaya dito, kapatid, naniniwala ka ba na sa pag dumating ang mga mananampalataya sa tahanan mo, kapatid, kailangan protectionan mo. Pag dumating ang mga cell leader sa tahanan mo, protectionan mo. Kapag dumating, kapatid, yung magdadala ng mabuting balita, kagaya ng tiktik na to, protectionan mo, kasi sasabihin ko sa inyo, maraming sisira dyan. Pag alis nila, marami kang maririnig na marites. Uy, kamakyabe ka rin. Ay, makanyan la rin. Marami kang pangit na maririnig na minsan sa totoo lang di naman po nila alam kung totoo o hindi. Pero sisirain talaga ang mga tiktik, sisirain talaga ang nagdadala ng mabuting balita. Pero sasabihin ko sa iyo, ang tunay na nananampalataya sa mabuting balita, poprotectionan mo ang alam mong tama. Kasi kapatid, ako naniniwala ako, hindi mo papansinin ang mga paninira. Dahil hindi ang tao, hindi ang relihiyon ang mahalaga. Ang mahalaga, yung Diyos na dala-dala nila. Ha? Hindi ang tao, sige, palakpakan mo ang Lord. Yang munta kaya ka ngayon, yang mag-share kaya ka ngayon, dakalya mali yan. Dakalya naman kasalanan yan. Dakalya kapalpakan yan. Itang relihiyon, perfecto ng relihiyon. Walang perfecto relihiyon. Lumipat man kayo. Pasyalan nyo man lahat ng relihiyon, may makikita kayong pangit. Kasi kapag naghanap ka ng pangit, makakakita ka ng pangit. Ha? Pero kapatid, hindi po yun ang mahalaga. Ang mahalaga, hindi tao, hindi relihiyon. Ang mahalaga, ang Diyos. Anak yung kinatagpo, yun ang mahalaga. So, ang una kapatid, tinanggap. Pangalawa, tinago. At ang pangatlo lang pala. In verse 15, ready? Blow. Kakabit sa pader ng lungsod ang bahay ni Rahab, kaya't buhat sa kanyang bintanay, inihugos niya sa labas ng lungsod ang 2 espiya. Ngunit bago sila umalis, sila'y pinagbilinan niya ng ganito, pumunta muna kayo sa kaburulan at magtago kayo roon ng 3 araw upang hindi kayo makita ng mga tauhan ng hari. Kapag nakabalik na sila sa lungsod, saka na kayo lumakad. Gusto ko po makita nyo yon. Ang ginawa ni Rahab, pinapasok na. Naglingkod na siya. Tapos itinago na. Pwede naman pagkatapos noon, naligaw ko na sila. Pwede na kayo, bahala na kayo, umuwi na kayo. Pero kapatid, tingnan nyo po to ha. Hindi basta iniwanan ni Rahab ang may dala ng kaligtasan. Kundi ito po kapatid, hindi iniwanan kundi hanggang sila'y makalabas, hanggang sa kanilang pupuntahan, tinuruan niya, ginabayan niya, sinuportahan niya. Kapatid, kung tunay kang nananampalataya, kailangan naglilingkod ka. At kapag naglingkod ka, sabihin mo sa katabi mo, itodo mo na. Itodo mo na. Kasi dito si Rahab, tinodo na ang suporta. Kahit wala na yung mga naghahanap, nanatili pa rin siya. Sinigurado niya na ayos ang kalagayan ng mga tiktik na ito. Hindi lang siya basta naglingkod. Kung gusto niya, ligtas na makakauwi ang mga may dala
ng kaligtasan ito. Kaya kapatid, ako po naniniwala kung tayo lang totodo mananatili sa kabila mga kapatid ng ating mga nangyayari, naniniwala ako, ito po kapatid ang magdadala sa atin ng kaligtasan natin kasama ng ating buong pamilya. Kaya dito kapatid, yung pananampalataya niya hindi umuurong kung hindi ipinaglaban ng Diyos na kanyang sinasampalatayanan kahit may peligro, kahit kapatid may nakahandang panganib. Pag siya ay sumama sa tiktik o siya man ay sumama sa Jericho, parehong may panganib. Kaya alam mo ba ang buhay dito sa lupa? Pupunta ka kay Lord, manganganib ka dito sa mundo. Pero kung pupunta ka sa tao, hindi ka nga manganganib dito sa mundo, pero manganganib ka pa rin pagdating ng araw sa buhay mo. Kaya ako naniniwala po ako kapatid, piliin mo na kanino ka kakampi sa mundong ito. Nang dahil kay Rahab, nagkaroon ng seguridad, dahil sa paglilingkod, pananampalataya ni Rahab, nagkaroon ng solusyon, yung kanyang mga takot, pangamba at pag-aalala. Nawala ang kanyang pagkataokot. In verse 12, ang sabi niya, kaya't ngayon ipangako ninyo sa pangalan ni Yahweh, nang hindi ninyo gagawan ng masama ang aking sambahayan, alang-alang, pakisabi, alang-alang, sa pagtulong ko sa inyo. Alang-alang sa paglilingkod ko. Ayaw po paborente ang pamilya ko. Alang-alang po, kinkasalpantayanan ko. Ayaw paborente ang pamilya ko. Kapatid, alam mo bang napakahalaga ng paglilingkod mo? Napakahalaga ng pagkikipag-connection mo sa tahanan ng Diyos, sa mga connection mo, sa mga ginagamit ng Lord. Naniniwala ka ba ang paglilingkod mo, ang magiging collateral mo, ang magiging prenda mo, na pwede mong isanla, na pwede mong ibigay para sa lahat ng kahilingan mo? Pwede mo sabihin, Lord, naglingkod ko. Lord, nagbigay ako. Lord, nakitotohanan ako. Pwede mo itong gamitin, kapatid, sa oras na nangangailangan ka, sa oras na may kahilingan ka. Kaya sasabihin ko sa iyo, ang paglilingkod mo, ang nagiging kulambo ng proteksyon ng Diyos para sa iyo at sa pamilya mo. Kung gusto mong makasigurado ng proteksyon para sa iyo at sa pamilya mo, gamitin mong kulambo ang paglilingkod mo kay Diyos, sa Diyos. Kaya ako po naniniwala ako, kapatid, walang napabaya ang pamilya sa mga taong naglilingkod sa Diyos. Kaya sabihin mo sa katabi mo, maglingkod na tayo. It's time! Huwag mo nang ubusin ang panahon mo. Ilang taon ka nang nasa mundo, ipinaglingkod mo ang buhay mo sa demonyo. Ngayon na, kapatid, ipaglingkod mo naman, decisionin mo naman na ipaglingkod mo ang buhay mo para sa Diyos, para sa kaligtasan mo at ng buong pamilya mo. At dahil doon, kapatid, nanampalataya si Rahab, I pray, manampalataya kang may takot kay Lord. Pangalawa, naglingkod si Rahab ng todo. Mamiligro man, naglingkod siya. At dahil po doon, ang last, napagpala si Rahab kasama ng kanyang buong pamilya. Nakaalis na po ang tiktik. Tapos na ang kwento, chapter 2 yon. Pero nangyari pa lang ang susunod na pakikipagtagpo in Joshua chapter 6 verse 22 to 23. Ito ang hinihintay na pagpapala ni Joshua. Sige anak ko, pakilipat. Ito po ang sagot sa pagpapala ni Joshua. In Joshua chapter 6 verse 22 to 23, sinabi ni Josue sa dalawang espiya na isinugo niya roon, pumunta kayo sa bahay ng babaeng inyong tinuluyan. Ilabas na ninyo sila at ang buo niyang angkan ayon sa inyong pangako sa kanya. Pumunta nga sila at inilabas si Rahab ang kanyang ama at ina, mga kapatid at mga alipin. Inilabas din nila pati ang kanyang mga kamag-anak at dinalang lahat sa kampo ng... Gusto kong makita mo, kapatid, naniniwala ka ba na may pangako sa iyo ang Diyos? Naniniwala ka ba na ang Diyos, kapatid, merong pangako sa iyo? Kasi sabi niya, puntahan ninyo yung bahay kung may ginawa ka kay Lord. Kung meron ka, kapatid, pinaglingkod kay Lord, panghawakan mo ang pangako ng Diyos. Panghawakan mo. Kaya nga sabi diyan, puntahan ninyo ayon sa nangako, pinangakuan nyo. Naniniwala ako, ikaw na naglilingkod kay Lord, may panghahawakan kang salita ng Diyos. Sa oras ng panganib, pwede mo hawakan yon. Pero kung wala ka pang ginawa kay Lord, kapatid, kawawa ka. Wala kang panghahawakan kay Lord.
Wala kang pag-aarakan ng loob. Pero nakita nyo, dahil may pinanghawakan, alang-alang sinaginawa ni Rahab, anong nangyari? Nailabas si Rahab kasama ng kanyang ama't ina, ng kanyang kapatid, ng kanyang alipin, ng kanyang kamag-anak. Lahat sila kapatid, doon sa Israel. Dinala kapatid, nakasama, dayo lang, pero nakasama doon sa promised land na hinihanda ng Diyos sa kanila. Nakita niyo po ba? Dito na po nangyari yung mensahe nung Sunday. Yung nawasak na, nagumuho na ang pader ng Jericho. Kaya nailabas niya. Kapatid, ang nakita ko kay Rahab, hindi siya bumitiw. Inabangan niya. Wala pa yung panganib. Nasa Joshua chapter 2 pa lang. Pero inabangan niya hanggang sa Joshua chapter 6. Naniwala siyang mangyayari. Naniwala siyang magugunaw ang mundo. Naniwala siya darating si Jesus. Naniniwala siya mamamatay lahat ng tao. Kaya pinaghandaan niya ito. At ayaw niyang maligtas mag-isa. I pray, ayaw mo rin maligtas mag-isa. Kailangan kasama buong pamilya. Sino rito gusto kasama ang buong pamilya? Ngayon, ang tanong lang kapatid, madali bang isama ang pamilya? Ha? Tatanungin kita, kay Rahab ba madali niyang isama ang pamilya niya? Kasi kung titingnan mo si Rahab, kapatid, no, siya ang nakausap ng tiktik. Sila ang nagkakaintindihan ng tiktik. So ang tanong, paano niya makakasama ang kanyang pamilya? Kaya kailangan si Rahab, kapatid, ihanda niya ang kanyang mga pamilya. Kailangan si Rahab kumbinsihin niya ang kanyang mga pamilya. Kailangan si Rahab tabahuin niya ang kanyang mga pamilya para sumama. Tama ba? Kasi kapatid, hindi niya kagad lang, darating na ang mga tiktik, lalabas na tayo. Sa tingin niyo ba ganun lang sasama? Kayo nga lang, sa church nyo lang sasama eh. Napakahirap niyong isama sa church yung mga pamilya nyo. Kung sa langit nyo pa sila isasama, madali ba? Huh? O ito po, nasa simbahan lang eh. Napakahirap. Kaya kapatid, may kailangan gawin. Sabi mo sa katabi mo, may kailangan gawin. Hindi pwedeng ipagbalang bahala. Hindi pwedeng ipagpabukas, kapatid. Si Rahab hindi nagsayang ng panahon. Kung alam mo, kapatid, na merong kailangan, kapatid, na panganib man nangyayari sa pamilya mo, nais ko, kapatid, na makita mo ito. Dito ako magtatapos. Joshua chapter 2, verse 18. May kailangan gawin. Ang sabi po, kapatid, kailangan mong gawin ito. Bago dumating yung pagliligtas, kailangan mong gawin ito. Pagbalik namin para sakupin ang iyong lansod, ilawit mo ang pulang lubid na ito sa bintanang aming bababaan. Tipunin mo ang iyong bahay, sa iyong bahay ang iyong ama at ina, ang iyong mga kapatid at ang buong angkan ng inyong ama. Kapatid, gusto kong makita mo siya. Kung hindi naghanda, kung hindi naghintay, kung hindi, kapatid, naghanda si Rahab, mahihirapan siya. Wala pa pong telepono noon na pwedeng tawagan siya. Hello? Rahab, ready na ba kayo? Rahab, okay na ba kayo? Kasi papunta na kami eh. Ready mo na yung pamilya mo. Wala pong ganon. Kaya alam mo, nakita ko kay Rahab, mula nung nanampalataya siya, mula nung naglingkod siya, kapatid, nagbantay na siya. Sabi mo sa katabi mo, nagbantay na siya. Nag-abang na siya. Baka si Rahab, yung dati niyang trabaho, hindi na niya ginagawa. Baka si Rahab, kapatid, yung dati niyang ginagawang kasalanan, binitawan na niya. Kasi kapatid, hindi niya madadala ang pamilya niya kung ang nakikita pa rin sa kanya, yung dati niya pa rin buhay. Hindi maniniwala ang pamilya ni Rahab na eto, ililigtas niya kung yung dating ginagawa ni Rahab, dating oras ni Rahab, yung pagiging busy ni Rahab sa trabaho niya, sa kanyang negosyo, sa kanyang kagandahan, sa kanyang pagpapaganda, yun pa rin ang gagawin niya. Nag-iba si Rahab eh. Why? Kasi may goal siya eh. May goal siya eh. Gusto niya dalhin ang pamilya niya, kaya hindi siya pwedeng manatili doon sa dating ginagawa niya na puro pampaganda, puro paghahanap ng pera, puro nightlife ang buhay niya. Kailangan niyang ihanda ang pamilya niya. Kaya kapatid, if you love your family, may kailangan magbago. At ang unang pagbabago, sabihin mo sa sarili mo, ako. Hindi maniniwala ang pamilya mo oras na ikaw lang walang nakitang pakikipagtotohanan sa iyo.
Oras na ikaw lang, pinagpapalit mo pa ang Lord. Oras na ikaw lang, mas pinapriority mo pa ang trabaho, pinapriority mo pa ang mundo kaysa kay Lord. Walang maniniwala sa'yo. Paano mo sasabihin na pagdating nun, may pulang lubid na kailangan ibaba? Magtataka sila, anong meron dito? Bakit may red ribbon? May birthday ba? Red ribbon pulang lubid May okasyon ba? Bakit tayo nagkakatipon-tipon dito? Bakit sama-sama yung kamag-anak natin? Bakit pinauwi mo yung mga kamag-anak natin? May kanya-kanya kaming lakad, may kanya-kanya kaming bahay, may kanya-kanya kaming trabaho, tapos inipon mo kami rito? Anong gagawin namin dito? Madali bang ipunin? Kaya kapatid, kung hindi ihahanda ni Rahab ang kanyang pamilya, hindi niya maiipon ng ganoon. Kaya may kailangan gawin. Sabihin mo sa sarili mo, may kailangan gawin. Kailangan tayo mag-effort. Kung mahal mo ang pamilya mo at alam mong may pangarap na nakahandas para sa kanila, mag-effort ka. Tabrahuin mo, kapatid. Sabihin mo ang totoo. Ipakilala mo yung pulang lubid na to na nagiging daan ng kanilang kaligtasan. Itong pulang lubid na to, ito po ang dugo ni Kristo sa Kalbaryo mula sa krus. Tumatalaytay para sa kaligtasan mo, kaligtasan ko at kaligtasan ng buong pamilya mo. Ngayon na ang panahon. Huwag na po tayong magpatumpik-tumpik pa. Darating ang mga tiktik. Yan ang tanda. Pag nakita nila na ito may red ribbon, may lubid, yun ang tanda. May ililigtas doon. May kailangan liligtas doon. Yun ang pinangakuan ko. Kaya kapag walang nakitang dugo ang Diyos sa pamilya ninyo, kapatid, darating ang end of the world. Darating ang second coming. Kawawa ang mga pamilya natin. Kawawa ang mga mahal mo sa buhay. This is the time. Habang pwede pang ihanda ang pamilya, habang pwede pa, ito lang po ang tanging daan. Ito lang pong nag-iisang daan ng kaligtasan. Diyan dadaan ang tiktik. Kung saan may pula. Kung saan, kapatid, nakikita yung tanda, diyan dadaan. Paano mo maliligtas ang pamilya mo pag hindi mo sila inihanda? Okay lang bang ikaw ang maligtas? Okay lang ba dahil ikaw nakakilala? Okay lang ba, kapatid? Basta't ikaw nakonekta kay Lord. Kaya kapatid, may kaligtasan. May dugo ni Kristo na pwedeng maging daan ng kaligtasan ng pamilya mo. Kaya simulan mo na. Sabihin mo sa sarili mo, simulan mo na ngayon. You pray for your family. You pray for your family. Kagaya ni Rahab, magmakaawa ka sa kaligtasan ng iyong pamilya, kapatid. Kaligtasan ng iyong mga anak, ng iyong mga magulang, ng iyong mga mahal sa buhay. Alam niyo po, ang church natin, nasa panahon po tayo ng prayer for 3. Ang bawat isa pong mga kasamang disciple, kami po ay nananalangin 3 tao lang. 3 tao muna para sa linggong ito, sa mga isang buwan na ito, na idala kay Lord. Kapatid, kung nakikita mo ang anak mo, ang kapatid mo, ang magulang mo, dapat maligtas din. Isama mo siya sa prayer for 3. Ngayon pa lang ipanalangin mo na siya. Ngayon pa lang kumbinsihin mo na siya. Ngayon pa lang trabahuin mo na siya. Ngayon pa lang gumawa ka ng paraan para mailapit mo siya kay Lord. At pagdating po ng June 19, pagkasabi ay June 19, magkakaroon po tayo ng Harvest Sunday dito sa church. Lahat ng pinag-pray natin, tinabahuan ng 1 buwan o ilang linggo. Sa June 19 po, pagsamasamahin nila natin dito. Kagaya ni Rahab, dalhin mo yung anak mo, dalhin mo yung kapatid mo, dalhin mo yung pamilya mo, pagsamasamahin natin dito. Kapatid, gawin po nating Harvest Day yun na kung saan gagamitin yun ng Lord para hindi na lang ikaw ang maligtas, kundi maligtas pati buong pamilya mo. Buong pamilya mo. Naniniwala ako sa oras na to, kapatid. May pananampalataya ka. Naglilingkod ka. Naniniwala ka. Kapatid, naniniwala ko yung ginagawa mo kay Lord, hindi nawawala niya ng kabuluhan.
Pagdating ng araw, kagaya ng mga tiktik na ito, pagdating ng araw, maaalala ka ng Lord. Sabihin mo sa katabi mo, maaalala ka ni Lord. Sasabihin ni Lord, puntahan mo yung tumanggap sa akin. No? Puntahan mo yung mga naglingkod sa akin. Puntahan mo yung mga nagtapat sa akin. Ang sabi ng Lord sa kanyang mga anghel, iligtas natin sila. Kagaya ni Joshua, pinapunta niya si Rahab, yung mga nagligtas sa iyo, yung tumanggap sa iyo, balikan mo. Kapatid, ako naniniwala ko, pagdating ng araw, sasabihin ng Lord sa mga anghel niya, balikan mo yung mga nasa Join Jesus Vein, balikan mo yung mga nag-cell group, balikan mo yung mga nag-BBPF, balikan mo yung nasa house of prayer, balikan mo yung mga disciple na naglilingkod. Balikan mo kasama ng kanilang buong pamilya. And I pray, and I declare, sana handa kayo lahat. Sana handa kayo lahat. Sana hindi lang ikaw mag-isa. Kasi kapatid, hindi ka malilimutan ng Diyos. Laging aalalahanin ng Diyos ang ginawa mo para sa Kanya. Alam ng Diyos kung paano mo siya nilaban. Alam ng Diyos kung paano mo sinuong ang panganib para mapaglingkuran siya. At ngayon, simula ngayon sa araw na ito, nais ng Diyos, wag lang ikaw, wag lang ikaw, wag lang ikaw, wag lang tayong narito, kundi ang nais ng Diyos, ang buong mga mahal mo sa buhay, kasama sa handog na kaligtasan ng Diyos.